Anong pakiramdam ng talunan ka sa buhay? Pag wala kang pera, kahit anong sabihin mo, basura ka lang eh. Yun ang mahirap dun eh. Para kang pinagsakloban ng mundo eh. Ganun mismo, boss. Mahirap ka pa. Sakit nun. Wala akong dapat kagalit sa Diyos. Mangyayari ang dapat mangyari. So doon na-test ako ng Diyos na kahit sakit sa kagipitan, nananalangin ako sa Kanya, sumasampalataya ako. Paano ako magkakaroon pa ng pananampalataya kung buong buhay ko, puro kahirapan na lang ng buhay ang nararanasan ko? Kailangan magkaroon ka ng kaunawaan sa Diyos. Paano ba yung way niya? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay yung taong hirap na hirap ka sa buhay ngayon, dapat maintindihan mo na ito ay pagsubok ng Diyos. Hindi ito pagpapahirap sa iyo ng Diyos. Tama, boss. When there is problems and challenges and obstacles in life, that is actually the God's way of redirecting you. Ang Diyos na ang nagbibigay ng pati. Dapat Correct. handa ka lang sa oportunidad. Dapat lakasan mo lang ang loob mo. Nakikita ng Diyos, kakayanin mo yan. Ang luho, pwede bang makapagpayaman? Yan ang isang tanong na mahilig sa mga luxury items. Ngayon, may makakasama tayong isang lehitimong negosyante. He's actually into luxury items na magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman kung bakit nga ba magandang investment ang mga bagay na ito sa sarili natin, sa hanapbuhay natin, sa trabaho natin. At higit sa lahat, ma-inspire din tayo sa istorya ng kanyang buhay. So, hindi ko na patatagalin. Let us all please welcome ang ating bossing, Boss Christopher Rafael, ang may-ari ng Tiff & Chris Luxury Collection. Welcome, boss! Welcome, boss. Ayan, so yung mga luho, kagaya ng mga Louis Vuitton, mga Chanel, yung mga mahihilig yung mga misis, no? At yung sa mga kalalakihan naman, yung mga high-end watches, yung mga Rolex. Ano ba ang significant niyan sa buhay ng tao? Sabi nila, status value Yes. ng isang tao. Pero kung ikaw ay nasa posisyon, may papakita ka na luxury. Siyempre, ang tao, pag nakita naka-Rolex ka, hindi mo naman pinagyayabang eh. Halimbawa, may kliyente ka, makikipag-meeting ka, mas maganda na yung maayos ka. Pero syempre, maraming mga counterfeit item na kamukhang-kamukha naman ng mga original. Kung ipapakita mo lang din naman, bakit hindi na lang yung mga item na replica or class A ang ipakita mo? Kasi boss, ang replica o ang mga fake, iba yung quality. Ang luxury, kung titignan natin, is mahal. Yes. Pero kung titignan natin, lalo yung mga genuine leather, gawa sila sa fine materials. So yung investment nyo, tumatagal. Nare-resell pa siya. Yung katulad ng Hermes. So ang Hermes kasi handmade. Sabi nila, 6 months bago magawa ang isang bag. At hindi mo pwedeng bilhin kahit may pera ka. Ganon siya katibay na pwede mo siyang i-resell na tumataas pa ang value. Especially Chanel. May daang milyon na views yung sa TikTok na Chinese na sinasabi nila. Sa China raw ginagawa yung mga Hermes. So why not bumili ka na lang daw ng produkto sa kanila na pa same quality, same material, pero hindi parehas ang presyo ng Hermes. Anong masasabi mo ron? Magagaling talaga ang mga Chinese. Right. Meron silang factory doon. So ginawa nila yun dahil tinamaan ng industriya nila. Pero yung ganun, boss, wala talagang value yun. Pag na-detect na fake, kawawa talaga ang isang tao na nakabili. Kasi usually, ang halaga talaga ng fake na isang Hermes, nasa 50,000 to 100 lang mabibili. Pero super clone yun. And then ibebenta niya ng nasa 900, 1M. So ang laki ng profit. Total, pinag-uusapan natin yung mga fake items noon. Umiwas ho kayong bumili ng mga fake items. Unang-una, hindi ito nakakatulong doon sa mga nagpakahirap mag-establish ng brand ng mga business owners. Kasi the reason why nagmamahal ho ang presyo ng produkto, hindi lang dahil sa materyales, dahil kung paano ito ginawa, but actually the legacy and the story behind it. Just like Louis Vuitton, the reason why sikat na sikat ang Louis Vuitton because ang may-ari ng Louis Vuitton, meron siyang napakagandang istorya ng buhay. Na kung mapapanood po ninyo, available naman yan sa YouTube, talagang makikita nyo that it's actually hard work, perseverance, determination. Maituturing ba nating luho ito, boss? Depende sa perception ng tao eh. Pero ngayon ng mga Pilipino, nakikita ko, nagiging aware na siya. Hindi na yabang, luho, vanity sa kanila eh. Parang fashion, it's a style. Siyempre, deserve mo namang magkaroon ng ganong item. Correct. Kasi may narating ka, hindi dahil may pera, dahil may talino ka na at galing. Ayun. So, doon nagmamatch. Ako baga, pagka bibili ka ng ganun, may certain level sa buhay Yes, na boss. na-unlock mo. Yes, boss. Parang personal reward mo sa Yes. sarili mo. So, ano-ano yung mga items na commonly na nabibili sa inyo? Usually, nag-focus kami sa brand new. Iba pa rin, ikaw yung gumamit eh. Iba yung amoy ng brand. Yes, boss. Wala pa nakagamit. And then, up to 60%. Talagang naghahanap kami ng mura na kahit ibenta namin, happy yung customer. Saan ka nakakakuha ng mga 60% off na brand new? Japan, Hong Kong, umiikot po kami para happy yung customer. Kaya doon kami nakilala and then inaayos namin talaga yung customer experience, may mga thank you
card. Minsan, dinadala namin mismo para happy yung customer, COD. Commonly, sino-sino yung mga bumibili sa inyo? Anong mga trabaho nila? Anong negosyo nila? Isa siyang manager ng real estate. Dati hindi daw siya naggaganon kasi parang ano lang sa kanya, natural. Pero napansin niya, kailangan yun. Lalo na pag mataas na yung position mo para pagkatiwalaan ka na. Bilang nagmamatch sa galing mo, sa status mo, na kaya mo nang ng luxury at may napatunayan ka na. Ang turing dyan ng maraming tao, just for the enlightenment of everybody, is luho. Pero kung bibili ka naman, isang piraso, reward mo sa sarili mo. Tapos alam naman natin na in the future, it has the same value or more, or kung bababa man, sobrang konti. It's also a good investment. Yes, boss. Isa sa mga secret recipe ng mga magagaling sa sales, ang bumibili sila ng branded. If you are into sales, it's a necessity. Kailangan mo mag-invest. Kung babae ka, isang quality na bag, okay na yan. Kung lalaki ka naman, isang magandang relo, okay na yan. Kung ikaw ay nasa sales. Nagbebenta ka ng kahit ano, humaharap ka sa maraming tao, nagbebenta ka ng real estate, nagbebenta ka ng kotse, nagbebenta ka ng insurance. Iba kapag ka meron kang nakasabit sa katawan mo something na quality. Because you are also meeting with quality people and quality clients. So you want to present yourself, kumbaga you are at the same level. Because in sales, people buy to people they trust. So automatically, established mo kagad yung trust if pakiramdam nila, hindi mo kukunin ang pera nila. And it signifies that you are actually capable kapag ka meron kang mga ganitong klase ng mga items. So it's a good investment, no? Pero again, lahat naman ay, kumbaga may tamang dosage. Huwag naman kayong ma-addict, di ba? Hindi naman sukdulan na ipangutang ninyo, magbenta kayo ng mga ari-arian ninyo para lang makabili ng mga kapritsyo ninyo. So magkaiba yung kapritsyo at magkaiba yung kailangan. Pero bago natin pag-usapan yung matagumpay na negosyo mo, boss, no? Sino ka ba? Saan ka nanggaling, Boss Christopher? Isa lang akong normal na tao, nanggaling sa mahirap na pamilya. So, high school graduate. So, 5 kami magkakapatid, pangalawa ako sa panganay. Ang typical na Pilipino dati, boss, pag graduate mo ng high school, either magtrabaho ka, mag-asawa ka na, bahala ka na sa buhay. Hindi na iniisip ang kolehiyo. Nagkaroon ako ng asawa, yun. Ang hirap ng buhay. Magtrabaho ako sa mall. Magkano sweldo mo sa mall? Dito yung minimum lang, boss, is 300 minimum. And then pumunta kami ng probinsya para dun sa pamilya niya. Gusto ko makilala. Sa Misamis Oriental. Dun na provincial rate, nasa 280. As merchandiser ng Tanduay. Taga-refill, boss. May kasama akong ahente, driver, pahinante. Yung pahinante, mataas pa posisyon sa akin. Lalo yung driver kasi regular sila. Ako, taga-refill lang. Sa probinsya, hindi uso ang grocery store doon, boss eh. So taga-refill lang ako. Lumasabit lang ako sa ahente ko, taga-buhat. Nakita na po kayo ng mga box ng Tanduay. 24 pieces, yung maliliit. Yung long neck, 12 yon. So hinahagis-hagis namin yun. Nasa 18 kilos yun, nasa 500 pieces. Kinakamada namin sa truck. So doon ako nakaranas ng panlalaking trabaho. Yung palang tinatawag na panlalaking trabaho. And then tatawanan ka ng mga Bisaya. Pag hindi mo masalo, hinahagis galing sa truck. So lalaki yung balikat. At pag di mo nasalo, doon unang lumambot yung tuhod ko, boss, na ito talaga yung panlalaki. Tapos tatawanan ka ng mga Bisaya. Pag hindi mo makaya, yun talaga. Ang sahod ko, boss, 280. Hindi sasapat. Pag kumain pa ako, wala na. So yung 50 pesos na pangkain, nakukuha ko yun. Pag nagbubuhat ako, tutulong. 2, boss. Pero yung isa, yun nga, yung tinip ko na anak ko. So ibig sabihin, yun ang buhay mo dun sa Misamis. Yes, boss. Na isa kang parang pahinante, bodigero, salansan, taga-kamada ng mga boxes, di ba? And high school graduate ka lang. Yes, boss. Okay, hindi ka na nakatungtong ng college. Nakatungtong ako pero isang sem. Ang sabi sa akin, wala nang pambayad. Yung mga classmate ko, nakita ko pumapasok. Parang ang sakit na hindi ka na makakapasok kasi walang pambayad. Wala akong nagawa nung time na yun na huminto, magtrabaho. Dahil ganun nga ang buhay ninyo sa probinsya, yun ang naging buhay. Paano ka unti-unting nakabangon sa buhay? Ano mga ginawa mo? Bumalik ako dito sa Manila. Birthday ko yun, 25. Bumabiyaya ako sa barko. Inabutan ako ng Pasko. Kaya Christopher, 25 yung birthday ko. So, ang lungkot nun. Namatay din yung tatay ko nun. Hindi ko nakita. Kasi nasa gitna ka ng barko? Oo. Tapos inabutan ako ng Pasko. Tapos patay yung tatay ko. Then time na yun, nangyari na. Nung asawa ko, nagkukwento. Akala ko pelikula yung kinukwento niya. What if babuntis yung asawa niyang ganito? Yung pala, siya na yung kinukwento niya. Nabuntis siya sa iba kasi magkalayo kami. So, ang sakit ng boss. Doon yung pinaka-darkest day ng buhay ko. Pinaka-down. Parang namanid yung buong katawan ko. At umakit ako sa taas ng bahay namin. Pinunit ko yung damit ko habang nananalangin ako, lumuhod ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako. Bakit? Ba't ka nagpapasalamat? Hindi ko alam, boss eh. Nabuntis ng ibang lalaki? Hindi ko alam. Nagpapasalamat? Hindi ko alam eh. Ang nasa isip ko lang doon na wala akong dapat ikagalit sa Diyos. Mangyayari ang dapat mangyari kung mababasa niyo yung book ni Job na wala lahat sa kanya. So doon ko na-realize na habang pinupunit ko sa sobrang sama ng loob ko, yung damit ko,
nakaluhod, umiiyak, Panginoon, salamat, Panginoon, salamat. Yun lang yung naalala ko. Sobrang manhid ng pakiramdam ko. Yun yung turning point na tingin ko, sinubok ako ng Diyos. Kasi lagi natin sinasabi, Lord, paangatin mo ako, ito papakita. Hindi pala mangyayari yun. Kasi sure yun, pag binigay sa'yo ni Lord, pinaangat ka niya, binigyan ka ng pera, ng kayamahan, ng kapangyarihan, makakalimutan mo siya. So kailangan niya itest. So doon na-test ako ng Diyos na kahit sakit sa kagipitan, nananalangin ako sa Kanya, sumasampalataya ako. Hindi dahil sa ibibigay niya sa aking blessing, dahil sa ang Diyos. So doon na nagsimula, nakilala ko si Tiff, best friend ng kapatid ko, natrabaho sila sa bangko as insurance. Siya yung nagturo sa akin na sabi niya, what if mag-aral ka kaya? Pandemic nun, boss. Ang utak ng tao nun parang end of the world na. Pero nakita ko ng pag-asa. Sige, nakita ako sa isang simpleng school. So, may bago silang kurso, Business of Entrepreneurship. So, chinaga ko yung boss since 2021 hanggang nakaraang taon. Kagraduate ko lang, 2024. Nag-aral ka ulit? Yes, boss. Natapos ko yun. And then ngayon, boss, pinush ko ulit yung limit ko. Nag-aral kami ngayon, AIM, partner ng Harvard. So, AIM Business of School. Masters of Innovation in Business ngayon. Nagba-masters kami. Gusto ko lang balikan yung istorya mo kasi bilang lalaki, ang sakit nun. Dahil sa pera. Yes, boss. Napilitang kang magpakalayo-layo at yung asawa mo, dahil malayo ka nga. Yun din ang dahilan, pera pa rin. Pera pa rin eh. Anong pakiramdam ng talunan ka sa buhay? Pag wala kang pera, kahit anong sabihin mo, basura ka lang eh. Kaya nagsikap ako matuto. Nag-aral ako. Doon ko na-gets yung mas masarap yung tagumpay pala. Binalikan ko yung mga nangyari sa akin. Bakit ginawa ng Diyos yun? Tama lang pala, nagpasalamat ako. Kasi tumibay ako. Ngayon, pag may nangyari sa akin, problema, detail na lang yan. Kumbaga, kayang-kaya mo nang dalhin. Tama, boss. Ang hirap kasing yumaman, boss eh. Paano mo ngayon sasabihin sa mga taong nanonood ng video na to? How can you actually inspire them? Where the reality is, imposibleng yumaman sa sitwasyon nila. Sobrang hirap nung pinagmulan ko. Pero hindi pala imposible. Pinakita sa akin ng Diyos. Sa isip ko pa lang, hindi mangyayari yun. Wala akong pinag-aralan. Wala akong alam. Pero ang Diyos pala, magbibigay ng mga tao, instrumento, dadaling ka sa path katulad yan. Hindi ko akalain dinala ako sa path na mag-aral. Ngayon, nakikita ko yung direksyon eh. Tinuro naman ako sa mag-masters. Yes. Ang Diyos na nagbibigay ng path eh. Dapat handa ka lang sa oportunidad. Hindi mo tatanggihan, malakas ang loob mo. Sa sarili natin, nakikita natin, hindi natin kaya. Lalo ako eh, sino ba ako? Dapat lakasan mo lang ang loob mo. Nakikita ng Diyos, kakayanin mo yan. Pag nandiyan ang opportunity, grab agad kasi mabilis mawala yan. Correct. Ang nakukuha ko sa'yo, habang magkausap tayo, is hindi dapat mawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Paano ko magkakaroon pa ng pananampalataya kung buong buhay ko, puros kahirapan na lang ng buhay ang nararanasan ko? Nagsimula yan, boss, kailangan magkaroon ka ng kaunawaan sa Diyos. Paano ba yung way niya? Hanggat di mo naiintindihan ang way ng Diyos, sa iba, nakikita niya malupit. Oo. Pero yung way ng Diyos, na minsan padadaanin ka sa hirap, kailangan yun eh. Kasi lalaki kang mahina. Pag wala kang pagsubok, nandyan na lahat sa'yo. Correct. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay yung taong hirap na hirap ka sa buhay ngayon, ang dami mong nararanasan ng mga challenges, dapat maintindihan mo na ito ay pagsubok ng Diyos. Boss. Hindi ito pagpapahirap sa iyo ng Diyos. Tama, boss. Kasi kung ang naging tingin mo na dito ay pagpapahirap ng Diyos, wala na tayo. There's no way out, di ba? Kasi tatanggapin mo na lang sa sarili mo na ito na siguro yung kapalaran ko. Pero kung babaguhin natin yung mindset natin na sinusubok lang ako, na kung ano yung dapat kong matutunan dito, yun dapat ang isabuhay ko. Kasi when there is problems and challenges and obstacles in life, that is actually the God's way of redirecting you. Okay? Pinipilit mo kasi dito ka dumaan eh. Pero kung sasabihin sa'yo dito ka dadaan, di mo na masusundin yun eh. So ang gagawin niya, pahihirapan ka niya dito para pumaling ka ng daan. Dito ka dapat. Okay? So kagaya in your case, nag-aral ka. Yes, boss. Sinikap ko talaga, boss. Para ipakita din sa mga anak ko. And then nakikita nila na pupunta kami sa iba't ibang bansa, hindi para magluho, hindi negosyo. Magandang pananaw sa buhay yan, boss. Kasi sa ibang lalaki, kung sa kanila ginawa yun, baka nagpakamatay na sila. Yun ang mahirap dun eh. Para kang pinagsakloban ng mundo eh. Ganun mismo, boss. Mahirap ka pa. Sakit nun. Paano mo unti-unting binangon ang sarili mo mula dun sa pagkalugmok na yan? Nag-isip ako, kung bubuo uli ako ng pamilya, dapat maayos talaga. So sabi nga nila, behind the man's success is a woman. Tapos pagkatapos nun? Doon na, unti-unti, napag-decide ko na mas okay mag-business. Sarili. O kasi tali ka sa ano yung unang 8 mong oras. binenta? Mga payong, boss. Mga tumbler sa Binondo, boss, sa Balintawak. Yung mga pang-gift, ibabalot mo yun sa box. Yun. Kung ano-ano binibenta namin, yung mga pagpolitiko, yung t-shirt, bibili kami ng tela, tapos yung papaprint namin. So, ibig sabihin, being a bodeguero, pahinante, tapos ngayon, namimili ka na ng mga items, binibenta-benta mo dahil natuto ka magbenta. Pag nagre-resell ka, kasi sabi nga ni Chinkitan, laway lang puhunan mo. I-resell mo, kukunin mo yun, babalik mo sa kanya yung kita. Along the way, nakilala mo ngayon itong si Tiff. Yes. Sa kanya nakakilala.
Pandemic nun, boss eh. Ang hirap nga magkita nun eh. Minsan video call lang kasi bawal kayo. Kahit ka mag-anak mo, bawal magkita, di ba? Dahil pandemic. Saan mo siya nakilala? Kapatid ko, boss, ka-work niya. Manager siya eh. Agent niya yung kapatid ko. Manager siya ng? Bangko sa may East West. Oo. Siya rin nagturo sa kapatid ko eh, na magtapos. Una nagtapos kami magkakapatid yung kapatid ko. Tapos yun, pangalawa ako yung encourage niya. Parang siya yung naging mentor ko. Siya yung nag-push sa akin sa limit ko hanggang ngayon. Mo na. Pipili ka ng babae, yung maayos na. Magaling siya sa pera. Chinese. Tsaka manager. Yes. Ng bangko. Di ba? Yes, boss. Alam niya ang pera. Actually, boss, nag-start kami. May hirap lang kami parehas. Nalubog siya sa utang. Tapos ikaw din, lugmok ka rin. Nung time na pinagkita kami nun, parehas kaming walang-wala. Minsan, pinapaalis na kami sa nirerentahan namin. Kaya nyo pa ba? Parang nasa 50 o below pa yung sahod niya noon. 26 yung nuhulugan namin, naguhulog pa ng sasakyan niya dahil 5 yun. Unti-unti. So, ang galing nga talagang si Lord, pag yung match kayo at wala kang ginagawang kalokohan, lahat ng pinapasok namin, pagbebenta, pumapatok. Tapos, iniwan sa amin yung mga bag namin, binalik dahil magmamigrate sa Australia. So, paano kami? Hindi namin alam magbenta. Wala nagtitiwala sa amin. Kasi, boss, ano mga items yun? Balenciaga pa lang, boss. Yun yung mga brand new. Tinry namin kasi nag-a-abroad kami. Saan yung binibili? May Japan, may Hong Kong. Kung ikaw kasi, boss, magsisimula ka sa luxury item, hindi mo pwedeng basta i-post kahit sabihin mo original yan. Hindi maniniwala ang tao sa'yo. Kasi maraming fake nga eh. Kaya establish mo muna. Yung pinsan niya is 7 years bago na-establish. Nakuha niya yung tamang formula sa marketing. Pagkukuha ng celebrity para pagkatiwalaan. Nung unang nagla-live kami, parang napanghinaan kami, walang manonood, boss. Dapat unang-una magaling ka magsalita sa sales. Iba yung personality mo. Pag normal na salesperson ka lang, bili kayo nito, parang nagbibili ka ng kaldero, hindi ka papansinin ng mga seller. Hanggang sa tinry namin, kinuha namin si Sex Bomb IC. Doon nagsimula, nakatid namin sa bahay nila, doon nagla-live siya sa bahay niya, yung bags. Doon na lumakas yung engagement at saka trust ng tao. Hanggang nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa, eto na, lumaki na yung Lumaki na po yung business namin. So, simula kami, 200, 300K ang puhunan yung binibili namin na brand new. Ilang pirasong bag lang yun. Hindi pa pure cash yun kasi credit card yun. Hindi pa namin pera, yung utang lang yun, boss. Tapos, ngayon, magkano na yung... Nasa more or less 10M na umabot, boss, yung... Ganon? Yung lahat ng bags. Ang laki pala ng pera dyan, ano? Yes, boss. 10 to 20% kasi, boss. Paano ka tutubo brand new mong binili? Ang mga tao willing mag-top up ng mas malaking amount? Yes, boss. Mabili lang nila yung item na gusto nila? Pipili kami talaga dapat kang sale na maganda yung style. Di ba, boss, pag nagbi-business tayo, 2 to 3 years pang ROI. Sa isang bag, pag binili mo, so pwede mo patungan ng 10%. ROI ka agad kahit isang araw lang. Kaya ang dami nagbebentang luxury. Pagalingan na ng marketing at strategy. So ngayon, more than 10 million na yung nasa stocks ninyo? Yes, more or less, boss. So ibig sabihin, yung mga items nyo ngayon, ang pinakamabili talaga, Louis Vuitton. Parang doon kami nakilala, boss eh. Sa LV? Yes, sa LV. Yun pa rin yung... Ang LV hindi natutulog sa inyo? Hindi natutulog, boss. Minsan pagka-source namin, lalo yung mga modelo pa, nakikita nila sa Greenbelt, boss, umiikot kami Greenbelt. So nasa 200, 300, sa amin nasa 70, 80. Gano'n? So, at sinusource namin in good condition, almost brand new, boss. Kaya tuwan-tuwa yung mga customer, talagang bumabalik-balik, bumibili sa amin kasi talagang maganda yung quality na kukuha nila. And sa mga business owners, no, na nanonood ng video na to, sa mga nasa corporate world, mga managers, mga executives, ano yung pinakamagandang unang investment nila in terms of kung babae sila sa bag? Mga lakas ang dating LV pa rin. Lalo pang makikita mo pa rin yung parang checkered, dami. Malayo pa lang eh. Distinguished na eh. Halimbawa, boss, ikaw manager. Magsusuot ka ng fake, tapos makipag-meeting ako sa'yo. Hindi ako maniniwala, boss. Hindi ako makikipag-deal sa'yo. Kasi yung bag mo fake, pero dapat... Presentable. Yes, yes. Daming mga fake ngayon na kuhang-kuha na yung original. Paano mo ma-determine talaga yung original? Meron bang something? Training kami ng authentication ng bag, ng bags pa, yung mga mag-repair, mga lip. And then, makikita mo sa Rolex, boss, di ba? Parehas eh. Pero pag tinitigan mo yung Rolex, ang Rolex hindi magkakamali yan, lalo sa logo nila. Dapat pulido yan. Yung pagka-polish, boss, parang ganito. Pero pag pakita mong may rough, so hindi magkakamali ang Rolex sa ganun. Ayun. Fake, it's a fake. So sa Louis Vuitton, titignan ninyo yung mga hardware. Hardware, Zipper, boss. Yung yes. lock. Yes, pag off yung pagkasulat, nakita mo yung letter. Louis Vuitton. Oo, yan. Louis Vuitton, pero yung L, bali-bali ko. Naligaw yung L. Nakabahan ka na, boss. Sa leather kasi, boss, madali na mag-source ng same leather. Yeah. Pero yung hardware, yung zipper, yan, dyan sila sumasabit. Pero boss, bago tayo matapos sa ating interview, no, kung i-recall mo lang, no, kung babalikan mo yung buhay mo dati, nanggaling ka sa probinsya, hirap ka sa buhay, anong gusto mo sabihin doon sa tao na yun, na hindi bumitaw? Salamat kasi naging matatag ka. So, sa tulong ng Diyos, naunawa ko
yung buhay na pagsubok lang yun eh. Kahit si Abraham, umabot na ng 100 taon. Nag-antay pa rin sa Diyos. Maiksi lang yung 5 to 10 years na pagtsatsaga. Thank you so much, Boss Christopher. Ang dami kong natutunan. Na-inspire ako sa story ng buhay mo. But now is your opportunity to provide then solution sa mga items na gusto nila. So, hello to everyone. We are Tiffany and Chris, luxury collection. Pwede rin po kayo magpa-consign. So, bumibili kami ng mga pre-love. So, kung gusto nyo tumingin ng luxury, so nagla-live kami. Tingin lang po kayo sa page namin, Tiffany and Chris Luxury Collection. Ayan. So, i-follow ninyo sa social media, Tiffany and Chris. And anong cellphone number, boss? Pwede kayong tumawag sa 0926-326-4395. Sa lahat na naghahanap ngayon ng mga luxury items, mga Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, and etc. So, kayo po ay pumunta sa page na Tiffany and Chris sa Facebook, sa TikTok, and sa IG. Ayan. So, kung gusto ninyong tumingin ng mga items na kung saan makakamura kayo at magandang investment din ito para sa atin. Maraming salamat sa iyo, Boss Chris. And I hope na makabili ako ng item mo. Sana ma-afford ko naman yan. Yes, boss. Ikaw po, boss. Alright. So, sa lahat na nanonood, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.